Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Nais natin ipabatid, hindi po natatapos sa pagsisilbi ng mga courtesy resignation sa mga pagtanggap at pagtanggi rito ng Pangulo. May natanggal, may nanatili. Sa mga nanatili, nasa kanila pa rin po ang tiwala ng Pangulo. Ngunit hindi ibig sabihin ay dapat maging kampante. There will be a continuing performance evaluation. They will always be on notice because they serve at the pleasure of the President. Mas mabilis at mas epektibo na paglilingkod para sa mga Pilipino ang nais ng ating Pangulo. Ano ba ang nais ni Pangulong Marcos Jr.? Iniutos ng Pangulo sa DTI na siguraduhin na naaayon ang mga school supplies sa tamang presyo. Kaya ang DTI sa pamumuno ni Secretary Roque ay nagsagawa ng inspeksyon sa mga pangunahing pamilihan, partikular na rito sa Divisoria. Mabilis na aksyon ang nais ng Pangulo para mabantayan at mapanatiling abot kaya ang mga gamit pang eskwela para sa pamilyang Pilipino. Panoorin po natin ito. Samantala, naglabas din ng price guide ang DTI para magabayan ang ating mga mamimili sa tamang presyo ng school supplies ngayong papalapit na po ang pasukan. Ayan po at naka-flash sa ating screen ang mga guide patungkol po sa presyo. So makikita sa guide na yan na bumaba ang presyo ng 29 school items mula piso hanggang 10 piso kumpara nung nakaraang taon. Nandyan din po ang presyo ng pinakamura at ang pinakamurang school supplies per category. So konsultahin na lang po natin ang listahan na yan at makikita po sa website ng DTI para makapili ng maayos at murang gamit ang inyong mga anak. Mga isyong pangkalusugan naman. At ang matagumpay na larangang ito, kabilang na ang Philippine Presidency sa katatapos lang na World Health Assembly. Pagpapalawig ng bukas centers at mga serbisyo para sa persons living with HIV. Ibabalita sa atin ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa. Good morning, Sir Ted. Good morning, Sec Claire. Dahil umabot na po sa 57 na kaso bawat araw ang nakikita nating positibo sa HIV mula Enero hanggang Marso nitong 2025 o nitong first quarter of this year, mas napaigting ng Department of Health ang pagbibigay ng libreng antiretroviral or ARV drugs sa ating mga kababayan na namumuhay na may HIV or people living with HIV. Ang bilin po ng Pangulong Marcos, padaliin ang pagbibigay ng serbisyong ito sa pamamagitan ng mas mabilis na proseso sa mga pangunahing ospital na puntahan ng mga taong namumuhay na may HIV. Kahapon, sinumulan na po natin ang patient appointment system naman sa San Lazaro nung 1 linggo sa Pabella para sa mga buntis. Ito ay para madali ang makuha ang schedule ng mga kailangang magpakonsulta at kukuha ng gamot sa HIV. Sa sistemang ito, masisiguro din natin na regular na ang pagkonsulta ng mga persons living with HIV at regular na ding makukuha ang libreng maintenance ARV drugs para ma-manage ang kanilang kondisyon na nakaalay din para sa ating mga DOH, ang counseling at ang ating mga kababayan ukol sa mahabang pamumuhay ng mga taong may HIV.
Bukod sa libreng ARV, libre rin po magbigay ng DOH ang HIV screening test sa iba't ibang HIV hubs kabilang ng San Lazaro Hospital. Pwede rin po magpa-schedule ng HIV confirmatory test. Dahil importante po na alam natin ang HIV status ng isang tao para mabigyan agad siya ng gamot at hindi na lumala ang HIV sakaling reactive po ang pasyente. Hindi na po death sentence ang HIV sa panahon ngayon. Kailangan lang po kumonsulta para magpa-test at screening maintenance. Maintenance lang ang kailangan po. Katapat niyan, para lang na siyang high blood or diabetes na basta meron kang gamot, tuloy-tuloy po ang magagawa. At ang DOH po, magagawa natin ito. Sa kabilang bahagi naman, ang Pilipinas po ay namuno sa pinakamataas na pagpupulong ng 174 na mga bansa na miyembro ng World Health Organization. Ito po ang World Health Assembly o pagpupulong ng lahat ng health minister sa buong mundo. Makasaysayan po ang tagumpay na ito dahil nagkaroon tayo ng boses para matalakay ang mga pulisiya at sistema ng healthcare na dapat napapaabot sa middle and low income countries. Ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa global health ay mahalaga dahil wala pong passport ang sakit o mikrobyo. Hindi lamang po ang kasalukuyang kalagayan ng sistemang pangkalusugan ang dapat na pinagtutunan ng pansin ng bawat bansa, kundi pati ang mas pagmatagalang seguridad natin kahit anong banta na sakit. Hindi po dapat mapag-iwanan ang Pilipinas sa global health. Isa sa mga mahalagang bagay na nakamit natin dito sa WHA or World Health Assembly ay ang pandemic agreement. Ang layunin pong tugunan ang hindi pagkapantay-pantay ng aksyon ng mga bansa kapag may pandemya. Naalala niyo po ba nung nag-antay tayo ng mga bakuna noon para sa COVID-19? Iyon at iba pa ang tutugunan ng ating pandemic agreement. Sa ilalim nito, nais natin na ang bawat bansa, anuman ang estado, ay agad makakakuha ng kailangang gamot, bakuna, test kit, kasama na rin po rito ang pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas sa paggawa ng sariling gamot o teknolohiya para maging mas self-sufficient ang ating bansa. Bukod po dito, masisiguro rin natin na ang Pilipinas ay kasama sa mas maagang babala at mabilis na palitan ng impormasyon at teknolohiyang pangkalusugan, lalo na kapag may banta ng malalang sakit. Ang pandemic agreement din po ay magbibigay ng proteksyon sa mga doktor, nurse at iba pang health and care workers dahil may mga provision ito para protektahan ang mga karapatan at kapakanan ng mga frontliners natin. Mahalaga po ito para sa mga kababayan nating health and care workers na nagtatrabaho sa loob at pati na rin sa labas ng ating bansa. Maliban po sa pandemic agreement, marami rin po tayong benepisyong nakamit katulad ng pandemic fund. Nakakuha tayo ng $25 million mula sa World Bank para dito. Tinalakay din po natin ang mga usapin tungkol sa pagpapababa ng tuberculosis cases sa pamamagitan ng iba't ibang teknolohiya kagaya ng AI or Artificial Intelligence sa X-ray at diagnosis. Pati na rin ang pagsisiguro ng sapat na supply ng mga gamot sa TB. Ito rin po ang mahalagang nangyari ang pagkilala ng mundo sa Pilipinas bilang bansa ng magagaling na health and care workers. Dahil dito, makapagbalangkas po tayo ng mga hakbang para maprotektahan ang kapakanan ng mga nurses sa loob at labas ng bansa. Ilan sa mahalagang pulong kung saan nakuha tayo ng suporta ay mula sa International Organization for Migration or IOM na tumutulong sa atin sa pagkamit ng universal health coverage na partikular na nakatuon sa kapakanan ng ating healthcare workers. Pahayag po nila na ang kanilang pagsuporta sa mga investments para mapalakas ang ethical recruitment kasama ng usapin ng sweldo at benepisyo at training ng mga health and care workers, lalo na ang mga Filipino nurses. Inabalangkas din po
ang isang modelo ng return migration para sa mga kababayan natin na gusto nang bumalik sa Pilipinas matapos ang pagserbisyo sa ibang bansa. Pinasalamatan po tayo ng buong mundo sa diplomasyang pangkalusugan na ng Pilipinas. Pakikipagtulungan natin sa mga bansang mayaman at pati na rin sa mga bansang nangangailangan. Napakarami pong tagumpay na nagawa ng Pilipinas sa World Health Assembly na kinilala ng mundo. Hitik po tayo sa pagsalubong para sa kalusugan ng ating bayan. Kahit saan po kayong bansa pumunta ngayon, mas mataas ang tingin sa Pilipinas at Pilipino, lalo na sa pakikipagtulungan na magkaroon ng multilateral policy para magtulungan sa pangdaigdig na hamon sa kalusugan. Binisita rin po natin ang Filipino community sa Geneva, Switzerland at kasama ko si President and CEO Dr. Edwin Mercado. Tinalakay namin ang mga benepisyong pangkalusugan ng ating mga OFW bilang sa ating mga bagong bayani na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Ang pagiging presidente po ng World Health Assembly ay sumasalamin sa tagumpay ng ating Pangulo sa pagtataguyod ng matibay na ugnayan ng Pilipinas, hindi lang sa iisang bansa, kundi sa buong mundo. Instrumento lang po ang DOH sa tagumpay na ito. Sinusundan ang pamamalakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos na maayos na maprotektahan ang diplomatic ties natin sa mga bansang mayaman para po pag meron tayong pangangailangan. Gusto ko rin sabihin sana na first time nagkaroon tayo ng presidenteng nagbagay ng message sa World Health Assembly. So si President Bongbong po ang kaunahang Philippine President to address the World Health Assembly. Sa pangatlong bagay, malugod din pong pinapaalala ng DOH na ang ating mga bukas centers, bagong urgent care and ambulatory centers, ay patuloy na kumakalinga sa ating mga kababayan. Paraan po din po dito para hindi na kayo makipagsiksikan sa loob ng DOH hospitals na mahahaba ang pila. Ang bukas po ay mga bagong urgent care and ambulatory service centers. As of June 2025, nasa halos 860,000 na pasyente na po ang naserbisyuhan ng 51 bukas centers sa buong bansa. Patunay po ito na mabilis na nahatid ng ating mga kababayan ang mga serbisyong medikal dahil noong March 2024 lang po tayo nagsimula, March 6, 2024, nagsimula nung unang bukas center sa Santo Tomas, Pampanga. At ngayon, 26 na po ang operational sa Luzon, habang 8 sa Visayas at 17 sa Mindanao. Ang bukas ay isang one-stop shop ni Pangulong Marcos at DOH para magbigay ng libre ang mga serbisyong medikal at hindi na po kayo kailangan pumunta sa malayong ospital. May libreng gamot din po kaming binibigay sa bukas gaya ng maintenance para sa high blood at diabetes. Meron din po kaming prenatal check-up para sa mga buntis, libreng bakuna at anti-rabies shots para sa mga nakagat ng hayop. Ilang bukas centers din po ang pwedeng gumawa ng minor surgical procedures. Ang bukas ay bahagi po ng layunin ng DOH na mas maramdaman ng mga kababayan natin ang universal healthcare dahil ang bilin po ng Presidente, patas na access at komprehensibong serbisyo pangkalusugan ang nabibigay sa iba't ibang parte ng bansa. Diyan po nagtatapos ang ating maikling pahiwatig. We now open the floor to questions for SecTed. I have 3. We begin with Christian Yosores, DZBB. DZMM. DZMM, sorry. DZMM. Mike, andito yata sa harap.
Good morning, Secretary. Sir, balikan ko lang po yung doon sa report nyo kanina on HIV cases. Nagkausap na po ba kayo ni President Marcos doon po sa inyong recommendation to declare a national public health emergency on HIV? At ano po yung mga karagdagan niyang directives to address the concerns? Okay, nakasulat na po tayo dyan to yung mga usual memo ko to the President and to Executive Secretary. In fact, nakaschedule na ang meetings namin yan sa Cabinet. Nauudlot lang. Maraming beses naudlot dahil marami tayong ibang issues. Pero ang trabaho ng DOH, tuloy-tuloy, ang recommendation ng pagdeklara ng public health emergency ay binigay ng Philippine National AIDS Council. Ito po yung highest governing body sa programa natin ng AIDS. Ito ay na-create ng isang executive order. At sabi nila, para lumakas ang lahat ng mga estratehiya, we have a national strategy for HIV. Kailangan natin ang utos ng Presidente. Pero ginagawa na po namin to. Mga 6 na buwan na po kaming bumubuyo, inaayos ang mga programa na pagpapaigting at saka malaking tulong ang binibigay ngayon atensyon ng ating media dito sa malaking taas ng mga kaso ng HIV sa Pilipinas. One follow-up lang, Sec. Na-mention niyo rin po kanina na mas umigting yung pagbibigay po natin ng mga libreng ARV drugs. So far po ba enough ba yung supply ng mga antiretroviral drugs for PLHIVs and yung mga testing kits po or government testing centers para sa mga gustong magpa-test? Tama. In fact, binisita ko yung sa San Lazaro, kompleto sila ng supplies. Yung ARV, binibigay po ang 3-month supply every time pumunta yung pasyente to get. So every 3 months na re-resupply siya ng ARV treatment. Ito po ay libre, binabayaran po ng PhilHealth para sa ating persons living with HIV. Yung test naman, meron na ring naaprubahan ng ating FDA, attached agency ng DOH, ng self-test kit. Ito po yung pinakabagong metodolohiya. Yung self-test kit naman, personal, pwede nilang bilhin sa ating mga pharmacy at butika para malaman nila in a rapid test kung positive sila o hindi. Pero kailangan pa rin itong i-confirm ng actual test doon sa confirmatory test sa treatment hub. So pag nag-negative, okay ka, safe. Pag nag-positive, kailangan pumunta ka sa ating mga treatment hubs. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Secretary, magandang umaga po. Magandang umaga. Sir, meron ba tayong information campaign which focuses on the stigma tungkol sa HIV? Yes. And eventually, hindi naman ma-discriminate yung mga kababayan nating nagtatagalin itong sakit. At sabi nyo kasi kanina, parang high blood and diabetes lang ang HIV. Yes. Kaya ako minention yung paragraph na yon na kasi napansin ko, tumataas yung HIV kasi mataas pa rin ang stigma sa atin. In fact, yung isa naming meron kaming mga HIV partners, yung taga Switzerland, 'di ba? Yung mga meron isa taga Switzerland, Mr. Philippines siya. So, nagulat siya na dito parang may malaki pa ang stigma, whereas in Switzerland daw, sila lahat alam nila yung status ng mga kapartner nila at very open ang testing. Everybody gets tested. Dito parang nandun pa tayo sa 1980s na parang tinatago yung HIV. Alam niyo naman lahat ng celebrity nagsasabi may HIV positive sila pero buhay pa rin sila, celebrity pa rin sila, hindi sila namamatay. So yun yung ibig sabihin ko na dapat siguro mawala na yung stigma sa HIV. In fact, kahapon nung bumisita ako sa San Lazaro, nakita ko yung napakaraming nakapila na persons living with HIV. Alam mo, mas matitipuno pa yung katawan nila kaysa sa akin. Mas healthy pa sila. So, iba na nga yung panahon na gagamot ang HIV, although hindi ka naku-cure. So, yun yung clarification, no? The virus doesn't disappear, but we can control the level ng virus sa katawan mo pag umiinom ka ng gamot. Of course, pag huminto ka, magiging AIDS. Yun yung pwedeng mamatay. Saka follow-up ko na lang. Kasama ba sa attribution ng pagtaas ng AIDS cases yung exposure sa mga bagay na dapat sana hindi napapanood lalo na ng mga kabataan? Yes. Kasi accessible na sa online. Oo, tinanong ako niyan kasi tinanong ako ng isang private individual. Sabi niya, bakit ganyan? Bakit tumataas ang HIV? So, sinagot ko. Sabi ko, maraming rason. Ang number 1, tumaas ang risky behavior. So, number 1, easy access to pornography online. Number 2, mga dating apps. Number 3,
hindi gumagamit ng protection, unprotected sex. Number 4, nauso yung, nung nagka-monkeypox, na-discover ko itong mga behavior na to. May mga spa na nagpipretend na spa, pero actually brothel sila. Nakakakuha sila ng sex doon with the workers in the spa. So, in fact, napasara nga ng mayor yung isang spa na pinagmulan ng monkeypox. Diba? So, hindi ko alam na may ganun na. Yung batas natin for testing of female sex workers, nakalagay kasi sa batas, female sex workers. And 95% of our HRV are men having sex with men. Hindi sila natetest. So, baka kailangan din nating balangkasin yun, Yusek Claire, no? Kasi batas yun eh. Interpretation ng law. Female sex worker ang nakalagay. So, ano pa bang ano? Yung stigma na sinabi mo kanina, ayaw nila magpa-test, natatakot sila. And the fact na mga bata ito, ang feeling ko, it's about the raging hormones of an adolescent. Pagkatapos, yun nga, experimenting, napakadali with online dating, may group sex pa. May anonymous sex pa. So these are the things that I've listed down as very, very important. And then, napababa na rin namin yung age of consent sa testing to 16 years old. So pwede na magpa-test ang 16 years old, assent ba tawag doon legally? O basta yung age of consent yung 16. Ang problema, kailangan din namin ng parental consent ng start of treatment. So that's another legislation change na kailangan namin para, kaya kita nyo na, to battle HIV, kailangan ko ang legislation, kailangan ko ang funding, kailangan ko ng information campaign. So yun yung reason why I'm asking at least an executive order para yung mga iba-ibang ahensya ng gobyerno tumulong para mahinto talaga natin tong 500% increase of HIV in our kabataan. Okay. Thank you, Sec Ted. Final question. Sam Medenilla, Business Mirror. Microphone. Good morning, sir. Good morning. Na-mention po na ni Congressman Salceda na parang magkakaroon po raw tayo ng, kailangan po ng government ng additional sources of revenue dahil magmamature na raw po yung loans for COVID-19, yung mga kinuha na loans ng government nung pandemic. Isa dun sa mga proposal niya, yung passage po nung yung tax on sweetened beverages, tsaka po yung on vape products. Kaso sa ngayon po, hindi po siya kasama dun sa priority legislation ng administration. Does DOH propose including that in the priority legislation ng Marcos administration for the 19th Congress or in the 20th Congress? So alam ko maraming na loan during the COVID-19 pandemic yung ating previous administration. In fact, sobra-sobra yung na loan, and some of the loans ibinalik po natin. So in fact, some of the initial acts ko, lahat ng loans na hindi na magagamit pinabalik. So yun lang nagastos na test kits at saka mga bakuna at gamot ang ating babayaran dyan sa maturation. Sa sources of money to get that, of course, sinasama naman yan sa ating general appropriations. And yung sugared sweetened beverages, nasama na rin siya actually dun sa CREATE law. So meron na rin tayong nakukuha dyan. Tapos yung vape, siguro maganda rin magkaroon ng additional taxation yon. Nakalagay kasi sa vape law na hindi siya lalagyan ng additional taxation. So ano din yan ang another source. I'm sure the fact na ang GDP natin ay nasa 6% yata, of the ang increase every year, I'm sure naka-compute yan at kayang bayaran ng ating DOF. Sorry, hindi dapat sa akin yung question na yan, dapat sa Department of Finance yan. Kasi kami, ginagamit lang namin yung na loan, ina-approve to ng economic managers, and then sila din ang humahanap nung pera para ibayad dyan. So hindi DOH ang naghahanap yan, it's DOF through those laws na mga sinabi mo. So maganda itanong kay Secretary Recto ito. Thank you. Thank you po. Thank you very much, Sec Ted. Yusek Claire. Thank you. Thank you very much, Sec Ted. And Direk Tina Marasigan. Thank you very much. At maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Eden Santos, Net 25.
Yusek, good morning po. Kaugnay lang po ng NCAP, na pinatutupad po ngayon ng MMDA. Wala po bang plano ang Pangulo na ipag-utos po yung pagsasaayos ng mga road and traffic signs para po mas mapahusay pa yung implementation po ng NCAP? Ang Pangulo po ay hindi natatapos lamang sa pagpaplano. Ngayon po ay umaaksyon po ang MMDA dyan, umaaksyon din po ang DPWH, at ang sabi rin po ng DOTR Secretary na si Sec Vince Tison ay tumutulong din po siya patungkol po dyan. So we're expecting po na sa mga susunod na araw ay may mga gagawing mga kalsada, aayusin po yung mga nabubura ng mga road signs at saka po yung mga timer sa ating mga traffic lights. Patuloy po ang pag-aayos po nito, hindi lamang po dahil sa NCAP, noon pa po inaayos-ayos na rin po ito. Thank you po. Chloe Hofana, B-World Online. Good morning po, Yusek. Tariff updates lang po. The U.S. set the deadline for its trading partners to provide their best offer on trade negotiations yesterday, June 4. According to a Reuters story, the U.S. is asking countries to list their best proposals in a number of key areas, including tariff and quota offers for the purchase of U.S. industrial and agricultural products and plans to remedy any non-tariff barriers. So, question po, Yusek, has the Philippines received a letter? And if so po, has the government submitted its response? Okay. Actually, according to the Department of Trade and Industry and Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, they are in constant communication with the U.S. Trade Representative. But they cannot divulge or give any details about this because we are covered by the confidentiality agreement. So hanggang dun lang po ang ating masasabi. Okay, so follow-up question na lang siguro, Yusek. What is the current status na po of the negotiations, especially with the U.S. self-imposed deadline set to expire in 5 weeks? Yeah. Meron pong deadline, pero again, hindi ko po masasabi yung ibang detalye because of the confidentiality agreement. Opo, pero tuloy-tuloy po yung pakikipag-ugnayan po nila sa U.S. representative. And so far, satisfied naman po tayo sa talks na nangyayari? Yes, opo. Okay, thank you, Yusek. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Kahapon po kasi pinagtibay na ng House of Representatives ang sa third and final reading ang legislated wage hike na 200 pesos. Pero prior to that, Yusek, nagkaroon po ng meeting si Pangulong Marcos with the labor groups. Ibig sabihin po ba nito may basbas kay Pangulong Marcos yung 200 pesos legislated wage hike? Ito lamang po ang mensahe ng Pangulo. And I quote, "We will look at the economic implications of this and how to resolve this with the opinion of the wage boards, since the wage boards are also the creations of the Congress." So nais po ng Pangulo na maibigay kung ano po ang makakabuti sa mga manggagawang Pilipino. Titignan ng lahat ng aspeto at ang concerns ng lahat ng stakeholders. Yun po. Okay. So ibig sabihin po niyan, Yusek, aaprubahan ni Pangulong o lalagdaan ni Pangulong Marcos ang nasabing batas? Pag-aaralan pa po ito at nandiyan pa po ang Senado. Hindi pa po natatapos sa Senado ang usapin na yan. At katulad po ng sinabi ng ating Pangulo, ititignan po ang anumang economic implications patungkol po dito. Pero nais po ng Pangulo na maibigay ang nararapat at mas makakabuti sa manggagawang Pilipino. Salamat po. Thank you. That was the last question, Yusek. Oh, okay. At bago po tayo magtapos, meron pa rin po tayong good news. Dahil nais ni Pangulong Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa illegal na droga, tuloy-tuloy ang operasyon ng ating mga law enforcement agencies concerned. Nagkaroon ng 63 anti-illegal drug operations ang PIDEA sa huling linggo ng Mayo, taong kasalukuyan. Target ng mga operasyong ito, hindi lamang ang malalaking drug syndicates, kundi pati na rin ang small-scale peddlers at drug dens na patuloy na nambibiktima ng mga Pilipino. Kabilang sa mga isinagawa ng PIDEA ang 44 buy-bus operations, 7 marijuana eradication operations, 7 search and seizure raids, at 5 interdiction efforts. Nagresulta ang mga ito sa pagkakahuli ng 91 drug personalities
kabilang na ang drug pushers, drug den owners, employees at clients, possessors, couriers at importers. Ayon kay Chief PNP Nicolas Torre, pinapaalala niya sa mga pulis, huli, hindi patay. Panoorin po natin ito. At dito na po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.